A Day in Our Life as a young married couple living in Pampanga. Hey guys, it's Mrs. Castro back again with another mini vlog. For today's ganap nga, maaga akong nagising dyan dahil nga nagbabagong buhay na ako. Char lang pala dahil after ko ma-upload yung mini vlog natin kahapon ay natulog ulit ako. Paano ba naman alas 8 pa lang yata ng umaga, nagising na ako. Diyos ko, napakaaga ko talagang nagigising ngayon. After isang oras nga dyan, nagising na rin naman ako dahil nga ginising na ako ni Mr. Castro. Diyos ko, tignan nyo naman, antok na antok pa rin talaga ako. At para nga matanggal na yung antok ko dyan, nagligpit na ako dito sa may kwarto namin at saka na ako nagtoothbrush at naghilamos. Hindi kasi kami pwedeng maghila-hilata ngayon dahil napakarami namin kailangang gawin. Bago nga ako bumaba sa kwarto, nag-vacuum na ako dito at alam nyo naman, ito talaga yung routine ko bago ako bumaba. At pagkatapos kong mag-vacuum dito, hindi pwedeng hindi ko dalhin yung vacuum sa ilalim dahil nga magva-vacuum din ako dito. Tinatanong nga ako ni Mr. Castro kung ano ba daw gusto kong almusalin. Ang sabi ko, hindi ko pa alam. Siya kasi as usual, mag-iinit ng tubig para naman makapagkape na. Tinatanong ko nga siya kung nandyan pa ba yung sabaw ng sinigang namin kagabi. Sabi ko kasi huwag niyang itatapon yon kahit sabaw na lang dahil napakasarap pa rin higup-higupin no. Nung matapos na nga ako makapaglinis dito sa ilalim at vacuum, ayan, ininit ko na yung sabaw ng sinigang. Sayang naman kasi akong itatapon natin, pwede ko pa namang almusalin yan kahit higup-higupin ko lang. Naubos na kasi yung laman niyang manok pero okay lang naman kahit yung sabaw lang na to. Ang ginamit ko nga ang tasa dyan, tignan niyo naman itong binigay na regalo sa akin before. Sabi ko naman sa inyo, hindi talaga ako materialistic na tao pero kapag ka meron kayong binigay sa akin, ikikip ko talaga. Katulad nitong tasa na to, hindi ko nga alam kung ilang years na to sa akin, siguro nasa 3 years na din. Nung matapos nga kaming mag-almusal dyan, pumunta muna kami dito sa gilid at likod ng bahay namin para maglinis ng konti. Sa sobrang likod ka na tao, Diyos ko, tignan nyo naman, natapilok pa ako dito. Habang nandito nga kami sa likod ng bahay, tinitignan-tignan naman ni Mr. Castro tong chiko namin. Sabi niya kasi siguro bago mag-New Year, makakakuha na kami ng bunga nito at pwede na naming isama sa 12 fruits. Gusto ko nga rin pala kayong i-update dito sa mga okra namin. Grabe, malapit na silang mamatay. Di bali naman dahil sobrang napakinabangan na rin namin sila at dami na rin naming nakuha sa mga bunga niya. Habang nakatayo nga kami dito, nagpaplano naman kaming dalawa ni Mr. Castro kung ano bang papagawa namin dito. Alam niyo, habang nakaupo nga ako dyan, pinagmamasdan ko yung paligid at bahay namin. Thank you Lord ka na lang talaga sa lahat ng blessing na binibigay ng itaas. Pinag-uusapan nga namin ni Mr. Castro kung magpapatanim pa ba ulit kami dito. Or kaya naman, ituloy na namin yung binabalak namin gawin dito sa likod ng bahay. Tsaka ako nag-share sa inyo kapag ka nagawa na yun. Tingnan nyo naman, nag-uunahan pa kami dyan dahil kung sino ang nahuli siya ang babalik para kunin yung cellphone. Isa talaga to sa mga behind the scene. Every time na nagbi-mini vlog kayo, kailangan yung balikan yung phone ninyo. Pagpasok nga namin sa bahay dyan, inasikaso naman namin itong mga damit na pinalondry namin. Nabanggit ko na nga rin pala sa inyo, kaya kami palagi nagpapalondry dahil nauubos yung oras namin sa paglalaba. At saka mura lang kasi yung palondry dito sa may madapdap. Tapos hindi naman madumi yung mga damit namin dahil pawis lang naman yung mga yan. At least kasi kapag ka nagpapalondry kami, mas marami pa kaming magagawang trabaho. Tignan nyo naman, halos naubos na yung pantulog ko dito sa cabinet kasi nga nasa marumihan na sila lahat. At napagtripan na naman ako ni Mr. Castro, Diyos ko, gusto niya pa yata akong ikulong sa cabinet. At dahil nga malapit ng mag-lunch dyan, bumaba na kami para ilikas na rin tong uulamin namin. Hindi nga pala kami nagluto ngayon ng ulam dahil merong grasya galing kay Ate Early. Tinanong niya nga ako kung gusto ko ba daw ng menudo. Ang sabi ko, bawal tumatanggi sa grasya. Alam niyo naman, every time na kumakain ako, palaging kabaragbag yung kanin ko. Ninapnap ko pa nga yung sarsa sa may kutsara kasi sayang naman. Diyos ko, wala talaga tong patawan. At ito na naman tayo, bagong vlog, bagong parcel na naman. Tignan niyo naman yung reaction ko, tuwang-tuwa ako dahil nga dumating na yung mga bagong pantulog ko. Naalala niyo ba nung nag-mall kami ni Mr. Castro at namili kami ng mga gifts? Wala talaga akong nabili sa sarili ko dahil hindi talaga ako fan ng mga damit sa mall. Kaya naman sabi ko kay Mr. Castro, bibili na lang ako sa TikTok, pati na nga rin tong sandals ay sinabay ko na. Sabi ko naman sa inyo, kahit hindi branded, as long as maganda at feeling ko bagay ko, isusuot ko talaga. Sobrang gaganda nga ng mga bagong design na in-order ko na pantulog. Pagbaba ko nga dyan, ito namang si Mr. Castro kumakain na naman ng salad. Buti na lang talaga this time, yung salad namin ay umabot na ng Pasko pero hindi ko lang sure sa New Year. Nakita ko nga siya dito na nag-umpisa ng mag-workout. Diyos ko, sana all na lang talaga. Pero bigla naman ako na-distract dito sa mga maruming damit namin. Diyos ko, parang pwede nang gawing Christmas tree. Nung matapos nga siyang mag-workout dyan, nakita ko naman siya dito sa may mini garden namin na naglilinis na pala ng mga nalaglag na dahon. Kaya naman ayan, tinulungan ko na rin siya para ma-arrange ko na din yung mga bato-bato namin dito. Alam niyo ba guys na DIY lang yan? Hindi talaga kami nagpa-landscape, ginawa lang namin mag-isa namin. Nung matapos na nga kami sa ginagawa namin dito sa labas, pumasok na ako agad sa banyo para naman makaligo na. Hindi naman sigurong in love ako sa color na pink. Paano ba naman hanggang pantulog, phone case at saka ng sleepers ko ay kulay pink. At dahil nga Pasko ngayon, meron kaming inaasikaso ni Mr. Castro dahil nga meron kaming party mamaya sa bahay. Nanghiram na nga lang pala kami ng tricycle dyan kasi kukunin namin yung mga pinaluto naming pagkain. As usual, lagi naman kami dito kila Sir Jim Jam nag-order dahil napakasarap ng luto nila. Tinatamad na kasi kaming ilabas si Ruru, kaya naman ito na munang tricycle yung
yung gagamitin namin. Hindi na nga kami nakapagluto dyan dahil nga rush at medyo marami kaming ginagawa kaya naman nag-order na lang kami. Saktuhan lang pala yung in-order namin dahil hindi naman marami yung kakain. Diyos ko, tignan nyo naman, itsura pa lang, sobrang sarap na. Hindi ko na nga matiis dyan, gusto ko nang kumandot dito ng isang chicken roll. Tapos ayan, unti-unti na rin silang dumarating. Nauna nang dumating dito yung brother-in-law ko na si Goten. Alam niyo ba natuwang-tuwa ako nung makita ko si Ate Early at si Gabgab? Paano ba naman nakapanternong pantulog din? Pati na rin si Gabgab ay nahawa na sa kakapantulog ko. Dumadami na nga kami sa bahay guys, kaya naman malapit na rin kaming kumain dyan. Sobrang excited ko nga ngayong Pasko dahil nga first Pasko namin to dito sa bahay. Malapit na nga kaming makumpleto dyan. Gusto kasi namin ay sabay-sabay kaming kumain. Habang naghihintay nga kami dyan, ayan, nilaro-laro ko muna si Gabgab dito. Meron nga rin palang dalang manok si Mama, kaya naman idadagdag namin to dun sa kakainin namin mamaya. Sobrang natutuwa nga ako kay Gabgab kasi tuwini kami ng pantulog at saka nakakatuwit, nakakalakad na siya. Nung makumpleto na nga kami dyan, ayan, kumain na kami ng kumain dito kasi pare-pareho na kaming gutom. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Alam niyo yon, yung simple lang yung Pasko, hindi garbong handaan, pero sama-sama pa rin kayo. Ito nga pala si JR, siya yung pinapamukha ko kay Mr. Castro, lalo na nung bata-bata pa siya. Nung matapos na nga kaming kumain dyan, ayan, tamang maritesan lang kami ni Ate Early dito sa may Gedli. Nag-prepare nga pala kami dyan ng mga konting palaro, kaya naman after naming makapagpahinga, inumpisahan na namin. Kung alam niyo lang kung gaano ako kagaling sa Hep Hep Hooray, kaso this time, natalo ako. Talaga namang enjoy na enjoy kami ngayong Pasko dahil sama-sama kami. At ayun na nga, na-out na ako dyan, kaya naman tatlo na lang yung natira. Matira-matibay na nga lang sila dyan hanggang si Goten at si Ate Early na lang yung natira. Tapos yung ending natalo si Goten at si Ate Early yung nanalo, sobrang saya niya. Yung susunod na laro namin, dito talaga ako pinaka nag-enjoy. Panoorin ninyo. Magbigay ng kulay na wala sa rainbow. 1, 2, 3, go! Orange! Magbigay ng gulay sa bahay ko. 1, 2, 3, go! Sitaw! Magbigay ng pagkain na nagsisimula sa letter S. 1, 2, 3, go! Sinigang! At syempre, hindi naman tayo pwedeng magpatalo dyan. Magbigay ng gamit sa bahay na pinampalo sa'yo nung bata ka. 1, 2, 3, go! Magbigay ng sangkap ng halo-halo. 1, 2, 3, go! Ube! 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 Magbigay ng singer na babae. 1, 2, 3, go! Regine! Magbigay ng parte ng katawan ng tao na hinugasan. 1, 2, 3, go! Hindi! Magbigay ng hayop na nagsisimula sa letter D. 1, 2, 3, go! Magbigay ng pangalan ng baby na bata. 1, 2, 3, go! Salamat naman! Salamat naman! Salamat naman! Nung matapos na nga yung mga palaro namin dyan, ayan, nagbigay na kami ng mga aginaldo nila dito at pati na rin yung mga regalo. Diyos ko, tuwang-tuwa nga ako dito habang nagvo-voice over ako. Alam niyo ba, sobrang sarap sa pakiramdam kapag ka ikaw yung nagbibigay. Lalo na kapag ka nakikita mong masaya yung mga loved ones mo. Kaya naman mapapa-thank you Lord ka talaga sa lahat ng blessings na binibigay niya. Tapos ayan, nagsayawan na sila dito. Alam niyo na kung sino pinakamagaling mag-yo-yo-yo-yo-yo. Pamilyang yo-yo-yo-yo ata kami. Nung napamigay na nga namin yung mga regalo namin sa kanila, dito na nag-start yung konting inuman. Syempre, hindi rin pwede mawala yung konting kantahan. Kaya naman guys, binabati ko kayo na maligayang Pasko sa inyong lahat. Sobrang grateful namin sa inyo, lalo na sa laging nanonood ng mga mini vlog namin. Yun lang naman guys, thank you for watching this vlog and see you on my next one. Bye! Merry Christmas! Mwah!